Ang lymphatic system ay sarong importanteng parte kang satuyang immune system na nagtatabang sa mga minasunod. Inot, pagdepensa kontra sa impeksyon asin mga hilang. Sunod ay pagtransport kang mga nutrients, oxygen, asin mga waste products kang satuyang hawak. Next naman ay ang pagme-maintain kang balancing fluid asin blood pressure. Pang-apat is pag-produce kang mga immune cells asin antibodies. Sunod is pag-filter kang lymph fluid asin kang dugo. Lymph nodes. Ang lymph nodes ay saradet, bean-shaped asin nakadistribute sa buong parte kang satuyang hawak. So, madalas siyang makuha sa mga areas arog kang satuyang liog, kilikili, asin singit. So, yung lymph nodes ay nagfi-filter kang lymph fluids para mahali yung mga pathogens asin mga debris. Sunod naman ay ang spleen. Yung spleen ay ang pinakadakulang lymphatic organ na makukuha sa upper left abdomen. So, yung function niya is nagfi-filter ng dugo, nagahali kang mga luma asin mga damaged na red blood cells. So, yung spleen ay nagpo-produce ng lymphocytes asin nagsustore ng platelets. Next is ang thymus, which is a small organ na makukuha sa sternum, sa likod kang sternum. So, pag hubin pa siya is dakula siya, tapos habang nagugurang, nagsasalit lang siya. So, yung function ay digdi nagmamature yung T-cell and essential din siya for adaptive immunity. So, yung thymus is nagpo-produce siya ng hormones arog kang thymosin na nagpa-promote ng T-cell development. Next naman ay ang tonsil. So, ang tonsil ay lymphoid tissue na makukuha sa likod na parte kang satuyang halunan. So, nagtatabang ini para maprotektahan kita against sa mga pathogens na naglalaog sa satuyang nguso asin dungo. So, yung tonsil naman ay nagpo-produce ng antibodies asin immune cell. Next is Peyer's patches. So, yung Peyer's patches ay mga lymphoid tissues na makukuha sa intestinal walls, madalas sa ileum. So, yung Peyer's patches ay nagmamonitor kang intestinal bacteria and nagpe-prevent kang growth of pathogenic bacteria. So, last is ang appendix. So, yung appendix is sadet na tube-like structure na naka-attach sa satuyang large intestine. So, yung function niya is nag-a-act siya bilang reservoir for beneficial gut bacteria. Nutritional considerations para sa healthy lymphatic system. First is hydration. So, yung sapat na fluid intake kang hawak ta ay nakakatabang sa tamang pag-function kang satuyang lymphatic system. Next naman is ang healthy fats arog kang omega-3 fatty acids na makukuha sa sira asin flax seeds. So, nakakahali ini kang pamamaga asin nagsusuporta sa immune function kang hawak. Pantulo is ang antioxidants arog kang mga vitamin C asin E na makukuha sa mga prutas asin gulay. Nagtatabang ini sa pagprotekta sa lymphatic tissues hali sa mga oxidative stress. Next is ang mga fibers. So, fibers na makukuha sa whole grains, prutas, asin gulay. Nagsusuporta sa kalusugan kang digestive system asin nakakatabang sa function kang lymphatic system. So, next is probiotics or mga fermented foods arog kang yogurt asin sauerkraut. So, nagsusuporta sa kalusugan kang satuyang mga bituka asin
sa immune system.